Start tayo sa basic. Headache, migraine, dizziness, vertigo. 4 na iba't ibang sakit. Ano pagkakaiba-iba? Ang headache ay simpleng pagsakit ng ulo. Ang migraine, pagkirot, higher level of pain. Ang dizziness, pagkahilo. Ang vertigo, pagkawala sa balanse. Yan yung nakatayo ka lang, pero feeling mo, nagsusway-sway ka na, off balance. Yan. Ang tawag dyan, ang vertigo, nakatayo ka lang, pero feeling mo nagsusway-sway ka. Na off balance. Sa Tagalog po niyan, nalulula. Okay, sa English, sa science, vertigo. Isa lang po ang pinagmula ng 4 na sakit na to. Ano yun? Hindi ka nakaka-consume ng 8 glasses of water araw-araw. Ang tamang sukat ng isang basong tubig, 330 ml. Okay? Gusto niyo matutunan to? Scientifically, game? Ang katawan ng tao, tao po yan, ha? Tanggalin ko lang to. May lawit eh. Ang katawan ng tao, 70% tubig ang laman. That's the normal level of our body. Ang utak natin, brain, 80% tubig ang laman. Okay? Every time na magsasalita po tayo, bumabagsak po ang water level sa katawan natin. Alam niyo kung bakit? Kasi gumagawa po tayo ng laway. Kaya yung mga chismosa, alam na ano, sumasakit ang ulo nila, buti nga. Pag nag-urinate kayo, bababa yan. Pag nag-bowel out, bababa. Pag nag-sweat out, bababa. Ang hindi alam ng marami, pag may bisyo kayo, doble bagsak niyan. Ang bisyo ay nakakasunog ng tubig. Pag nagpupuyat kayo, doble ang bagsak niyan. Ang tawag namin dito in medicine, dehydration. So, bumagsak yung water level sa katawan. Kailangan mong palitan para umakyat ulit sa 70 at maging normal ng body. Tama? And in order to replenish the lost water, science says, you need to at least intake 8 glasses per day para mabalik mo siya. At ang sabi, linawin ko lang, tubig. Hindi kasama dyan ang juice, ang iced tea, ang sabaw, ang kape, lalong-lalo na ang soft drinks at ang alak. Malinaw? Ngayon, let's be honest. Nakakawalong baso pa po ba araw-araw o hindi na? Salamat naman po. According kay DOH, napakataas na porsyento na po ng pamilyang Pinoy ang hindi nakakasunod sa 8 glasses rule. So, sasample na natin para maintindihan nyo. Okay lang? Monday o Lunes. Nakawalo ka o hindi? Hindi. Sa madaling salita, Monday, hindi mo na ibalik sa 70. Hindi normal ang body. Monday pa lang. Tuesday, nakawalo o hindi? Kung hindi na naman, pababa ng pababa ang water level. At habang bumabagsak ang water level, lumalapot ngayon ang dugo. Pag malapot ang dugo, law of gravity. Ano yung law of gravity, Doc? Nasaan po ba ang utak ng tao? Nasa itaas o nasa ibaba? Yung totoo. O, silipin nyo. At dahil nasa itaas, malapot ang dugo, nahihirapang paakyatin. Kinakapos ngayon ng blood supply ang ating brain cells. Dahilan, para magreklamo yung lalagyan ng brain. Ang pangalan, ulo. Ano irereklamo niya? Sasakit siya, kikirot siya, mahihilo siya, or mawawalan siya ng balanse. So, ladies and gentlemen, itong unang 4 na sakit na diniscuss ko, hindi pala dapat iniinuman ng kahit na anong gamot. Ano ang solusyon? Tubig! Mali. 8 basong tubig. Katuturo ko lang, oh. Okay. Kanina, pinakilala ko na sa inyo ang unang advokasya ng inyong lingkod, makapag-prevent ng cancer. Tama? Pangalawa naman po sa advokasya ko na gusto kong ikalat is to reintroduce the importance of water in one's health. Okay lang? So, pwede ko bang i-reintroduce sa inyo? Okay. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, kapatid, the only creation by God na pwedeng inumin ng tao ay walang iba kundi ang tubig. Huwag nyo naman po sanang pilitang palitan. Ano po? Nagiging matalino pa po kayo sa lumikha eh.
Tapos nagtataka at nagtatanong kayo, ba't kayo may sakit ngayon? Ako sasagot, pinilit nyo kasi na matalino pa kayo sa Diyos. Tapos naghahanap kayo ng doktor na makakatulong sa inyong gumaling. Wala! Kasi ang doktor, likha lamang ng Panginoon. Kayo, pinilit nyo pang matalino kayo sa Diyos. Sa araw-araw na ginagawa ng Panginoon, binibigyan tayo ng buhay, ang dami nating ipinapasok sa loob ng ating katawan. Totoo, hindi? Ang tanging maglilinis ay walang iba, kundi ang tubig. Hindi nyo magawa. Sino maglilinis? Nagtataka pa kayo na may sakit kayo? Ha? Nanay, tatay, tingnan nyo ha. Maraming pamilya rito hindi makakain ng walang soft drinks. Hindi makapagmerienda ng walang masarap na inumin. Nanay, tatay, lolo at lola, pwede ba kayo makinig maigi sa akin? Okay lang? Ha? Hindi ba kayo nahihiya? Kayo dapat ang magandang halimbawa at ehemplo sa loob ng tahanan nyo. Kayo pa ang nangunguna sa paggawa ng mali. Ha? Tapos iiyak-iyak kayo pag may nagkakasakit ng miyembro ng pamilya nyo. Ba't kayo umiiyak? Magbunyi kayo. Nagbunga ang panlalason nyo. Ha? Sorry po ha. Masakit ako magsalita. Opo. Bakit? Gusto nyo marinig yung totoo? Napakaraming dinadala sa aking bata. 1 to 5 years old. Ang sakit, cancer. Sagutin nyo ngayon ako, mga nanay at tatay. Kasalanan ng bata? Kasalanan ng magulang. Naghain kayo ng gulay, ayaw kumain. Anong ginagawa nyo? Di ba nilalason nyo ng hotdog at tosino? Ha? Mga ulirang ina? Anong karapatan mong lasunin yan? Tapos, listen. I want you to listen. I want you to understand what I'm after. Tapos, kasi hindi nyo pa na-experience eh. Maniwala kayo sa akin. Ako, hindi ko kamag-anak yung mga namamatay na bata, pero iniiyakan ko. Ikaw pa kaya na tunay na ina? Ha? Baka hindi mo kayanin mamatay sa bisig mo ang sarili mong anak. Tsaka mo sasabihin, tama si Doc Atoy. Sige, huwag niyo ako seryosohin. Okay lang. Pero pag nangyari sa anak mo yan, matutauhan ka ng totoo. Anong karapatan yung lasunin ng mga anak nyo? Alam nyo, pagka nag-aagaw buhay yung mga bata, grabe kayo magsalita sa loob ng ospital. Gusto nyo marinig ano sinasabi nyo sa amin? Parang awa mo na doktor. Gawin mo lahat ng kaya mo para sa aking anak. Tama? Panahon na para marinig nyo to. Mga magulang na nandito. Nanay at tatay na nandito. Yung totoo lang ha. Kayo po ba, ginawa nyo talaga lahat ng kaya nyo para hindi sana nagkasakit ang inyong mga anak? Ha? Makapagpasa kayo ng responsibilidad sa doktor eh, no? Paalala lang, sa inyo, ipinagkatiwala ng Panginoon yan, hindi sa doktor. At alam mo kung ba't ka biniyayaan ng Panginoon na magkaanak? Akala niya, responsableng magulang ka. At ang pagiging responsableng magulang, hindi yun na pag-aaral mo lang yan, may pagkain kayo marami, may tahanan kayo, responsable ka na. Ang tunay na responsableng magulang, kayang ingatan ang buhay ng bata na pinahiram lang sa kanya ng Panginoon. Sino ka para lasunin niya? Tamad nyo kasing magturo. Wala na akong kausap. Pwede na ako umuwi. Putulin na natin to shooting. Ano, sa pool? Tapos pag namatay ang bata, grabe kayong magsisigaw sa ospital. Bakit siya pa? Eh, nandun ako sa likod. Eh, sabi ko, yan yung nilason mo eh. Alam nga naman yung kapitbahay ang mamatay. Kamusta yung mga manlalasong ina rito? Tapos gusto nyo, pag Mother's Day, babatiin kayo ng Happy Mother's Day. Talaga? Ang binabati nun, mga ulirang ina ha, hindi yung mga manlalasong katulad nyo. Sige, balik tayo sa tubig. Nakita nyo? Napaka-basic niyan. Basic lang itong inuumpisahan ko, sa pool na kayo lahat. Eh kung itong basic at simple, hindi mo magawa, ano pang gagawin natin kung mahirap kami? Magturo. Ha? Shh. Are you listening? Yes. May tanong ako, medyo personal, okay lang? Bagay, doktor naman ako eh. Do you take a bath every day? Yes. Tagalogin ko, hindi nagsalita yung hindi naintindihan. Naliligo po ba tayo araw-araw? Yes. Oo. Huwag mo na i-broadcast na hindi ka. Okay. So, karamihan, majority, actually 99%. We take a bath every day. Tama? Yes.
Okay, pangalawang tanong. Why? Bakit? Okay. May sumagot na mainit eh. So, pag malamig, hindi yun. Yan. Okay, ang tunay na dahilan kaya tayo naliligo everyday simply because we wanted our body to be clean. Tama ba? Doon ako nagtataka sa inyo. Yung panlabas niyong katawan, naniniwala ako, pinaliliguan niyo araw-araw para luminis. Bakit yung loob hindi? Takang-taka ako sa inyo. Pag nabuhusan ka ng soft drinks, dali-dali ka naglilinis kasi malagkit. Pero yung loob ng katawan mo, puro malagkit ang pinapasok mo. Wala na naman akong kausap. Pag nabuhusan ka ng kape, nagpapalit ka pa ng damit, gusto mong maligo ulit. Pero saan katutak na kape pinapasok mo dyan? Pag nabuhusan kayo ng alak, bahong-baho kayo, pero alak ang pinapasok nyo dyan. Gabi-gabi! Tataka ka pa may sakit ka? Buti nga. Sa pool? Ito pa pinaniniwalaan ko. Ang katawan nating panlabas, ilan lang ang sulok-sulok niyan. Kili-kili, singit, tsaka puwet. Pero pag naliligo ho kayo, niwala ako, kulang ang isang balde. Tama? See? Yan lang ang singit niyan. Yung loob ng katawan, ang daming organs. Saan katutak ang sulok-sulok niya, hindi nyo mabigyan ng 8. And you are wondering why you are sick? Really now? Ang tawag namin dito sa loob ng ospital, gusto nyo marinig kung ano? Basic and simple. Tama ba? Itong napaka-basic, napaka-simpleng pangangailangan ng katawan nyo, hindi nyo magampanan. Paano pa kaya ang ibibili ng mga doktor? Alam nyo ba ang doktor pag nagbilin? Complicated. Bakit? Kailangan tama ang milligrams ng gamot. May doktor na gusto, branded pa. Kailangan tama ang oras ng pag-inom ng mga gamot na yan. At higit sa lahat, pag sinabi naming bawal, wag mo talaga dapat kainin. Titigan niyo itong board. Dali, dali. Ito ang basic at simple, hindi mo magampanan. Ito pang komplikado. Ha? At nag-iintay ka pang gumaling? Really? Kahit siguro ang attendant nyo, yung pinakamagaling na dalubhasa naming doktor galing Europa. The best doctor available in United States. Kung ikaw sa sarili mo, hindi mo kayang gampanan yung pangangailangan niyang simple, walang doktor ang makakatulong sa inyo. Mag-uubos kayo ng milyon, hindi kayo gagaling. Congratulations. Ayos ba? Maganda ba yung natutunan? Kaya ba to? Op! Warning. Ito po ay hindi applicable para sa 4 na sakit, ha? Yung merong mga liver cirrhosis, hindi pwede yan. Rheumatic heart disease, renal failure, and ascites. Bakit? Itong 4 na to, 1 liter lang ang pwedeng inuming tubig. Pag lumagpas sila dyan, malulunod. Ikamamatay nila. Kaya itong itinuturo ko para ito sa inyo, ha? Huwag kayo magdunong-dunungan. Baka mamaya yung natutunan mo maganda. Nagyabang ka sa kapitbahay. Matindok kay Dok, uminom kang tubig. Ganito sakit niya, patay. Okay, malinaw na? Kayang gawin, hindi? Kaya. Maganda ba yung natutunan, hindi? Kaya. Ako kasi, pag maganda yung natututunan ko, pumapalakpak ako. Plastic? Walang kusa? Ang tiyawan pa?